Hello mga Jai! Welcome to my channel, Miss Jill in Croatia. This is a day in my life as a OFW here in Croatia. As you can see guys, nakita nyo naman na nag-yellow ang mga paligid. So ayan yung trabaho ko as a farmer dito sa Croatia. So ayan pala Jai ay mga totoong Christmas tree yan. So, that time, ang mga ginagawa lang namin dyan is lalagyan namin ng fertilizer yung mga pananim na yan. So, sobrang lamig, Zay, nag-negative siya sa sobrang lamig. So, sobrang nakakapagod, nakaka-freeze sa buong katawan kasi as you can see naman, grabe nagyayelo pa siya. So, wala, ganun talaga ang trabaho, kailangan kumayod kasi hindi tayo mayaman. So, kahit malamig ang panahon, so kailangan talagang magtrabaho. Actually guys, pasensya na sa boses ko, kaya binoise over ko na lang kasi mahirap nang alam mo na, pag gagamit tayo ng sound. So, ayan, papakita ko lang sa inyo, pasensya na sa video na to kasi ano lang yan na video, mabilisan, ganyan lang yan siya. So, medyo magalaw kasi nanginginig pa yung kamay ko niyan sa lamig, kaya hindi siya masyadong clear, na siya, gumagalaw-galaw yung video ko, kaya pasensyahan nyo na. So, ayan, lang to, yung video na to, putol-putol. So, dito kasi sa Croatia, yung trabaho ko malapit lang sa bahay namin. So, as a farmer dito sa Croatia, nasa minimum naman ang sahod. Kung baga sa Pilipinas ay nasa mga 50,000 pesos. Kung i-value mo yung sahod ko dito sa Pilipinas. Pero kung dito, yung minimum na sahod dito hindi sapat para sa mga pang-araw-araw na bilihin kasi sobrang mahal. So, pinili ko tong trabaho na to as a farmer kasi as a nanay na may anak, so ito na trabaho, hindi mo na kailangang mag-travel ng how many hours. So, malapit lang sa bahay namin. Walking distance lang. Kaya kahit nakakapagod sa trabaho, actually wala namang trabaho na hindi nakakapagod. So, mahirap, nakakapagod. Pinili ko to kasi malapit lang sa bahay namin. Tsaka, anytime pwede akong mag-absent kasi nga if ever na walang magbantay sa anak ko, so okay lang sa boss ko. Ganon. So, kahit mahirap, kaya kayod pa din. So, pakita ko. Wala ako dyan sa video. Ako lang yung may hawak ng cellphone. So, pinapakita ko lang yung kasamahan ko, ganyan. Kung paano siya nagtatanim, ganyan. Tapos, ayan yung mga totoong Christmas tree. Ang tawag para dyan dito ay darava. Kahoy, Christmas tree. Darava sa Bojic. Yung Bojic is Christmas, ganyan. So, ayan siya guys. Mayroon pa rin siyang snow. Malamig as in malamig. Tapos, siyempre, lalagyan namin ng fertilizer yan. So, buong damit namin basa. Sobrang basa kasi nga nag-i-snow pa so malamig as in, tapos lahat ng damit namin basa, sapatos basa pagkatapos namin yan. Ayan, first pa lang yan, part 1 to ng aking video. So mayroon pa akong part 2 na ipapakita. So yan na farm, konti lang yung tanim na Christmas tree, pero papakita ko sa iyo yung sa part 2 kung gaano kalawak, ilang kilometers yung yung pananim ng boss ko na ganyan Christmas tree. So continue ko sa part 2 yung aking video sa susunod na upload ko. So eto, wala naman akong masabi na kung ano dito kasi nga first minute ko to, tapos ni voice over ko para naman walang, alam mo na, hindi tayo pwedeng gumamit ng kanta. Ayan, so kaya voice over na lang, basta kung ano-ano lang yung nasabi ko. Tapos kumbaga ayan ay
farmer kasi kami, so wala kami, kita nyo naman yung paligid, panay kahoy, kumbaga nasa ano kami, nasa bundok. Yung tawag ng ano dito forest is Shuma. So napaligiran yung farm na yan ng madaming kahoy. So ayan, yan ang nakikita nyo na yan, kamay ko yan. Ayan yung naglalagay ako ng filterizer sa bawat puno ng Christmas tree. Ayan siya. So isa din sa reason na minute ko na yan kasi ubo ako ng ubo, tapos singhot ako ng singhot ako ng singhot kasi nga kahit nga ako nag voice over, sisinghot pa rin kasi sobrang lamig, uubuhin ka talaga, tapos sisiponin ka. Tapos 8 hours yung trabaho namin from 7 in the morning yung start namin to 3 PM. So 8 hours yung namin trabaho. 8 hours kang nasa labas, babad na babad ka sa sobrang lamig, nagni-negative sa lamig. Kaya kung mahina talaga katawan mo, talagang nako, kailangan talagang lumaban, ganyan. So ayan, yung yung naka-video na yan, ako yan. So kikita nyo yung kamay ko naglalagay ng mga fertilizer sa puno ng Christmas tree. Ayan siya. Mahirap mag-video pag yung wala bang hawak na stand, tapos yan, itong video na to nilagay ko lang yung cellphone ko sa pocket ng jacket ko. Kaya tignan nyo yung video magalaw, kaya pagpasensyahan nyo na. Ayan, so last December, nung 2024 December, na meron akong video yung kami nagtitinda ng Christmas tree. Pero hindi lahat yun nabenta. Parang ang daming hindi nabenta. Tapos siyempre sayang, 'di ba? Yung mga hindi nabenta, tinapon lang yun. Tinapon. Kung gaano kamahal yung mga Christmas tree na yan. Alam mo yung pangarap ko dati na magkaroon ng Christmas tree? Tapos hindi man lang kami makabili ng Christmas tree noon sa Pilipinas pa ako. From maliit, parang bata ako hanggang sa alang taon ako noon. 18. Never kong na-experience yung Christmas tree na makabili man lang ng plastic na Christmas tree. Tapos kaya pagdating ko dito sa trabaho ko na to, amazed talaga ako kasi wow, totoong Christmas tree. Ganito, ganito pala yung totoong Christmas tree, ganyan. So ayan siya. Pag December, free kami niyan, tigi-isa kami. Pwede kang pumili kung gaano kalaki yung gusto mong kuhanin, ilagay mo sa bahay nyo. Free kami ng isang Christmas tree, ganyan. So, ayan yung second farm nila. Sa video na to, sa second farm na kami niyan. Ang continue nito nasa part 2 na video. Ayan, still, nag-yellow pa rin. Pang second day na namin yan na trabaho. Sa pangalawang farm nila, ganyan kalawak. Tapos makita mo yung sa unahan, panay puti, panay snow yan. Kung gaano kalamig. Ayan siya. Naku po. Sobrang lamig, sisipunin ka talaga, tapos uubuhin ka. Tapos ayan lang, kami lang, 3 kami. Kaya reklamo kami ng reklamo. Kasi nga, ang daming niyan, tapos kami lang 3 magtatrabaho. Ayan siya. Nag-i-snow pa din. Yung video ko na to, putol-putol yan, kaya tinagpi-tagpi ko lang. Ayan sus, Diyos ko. Ang snow, makita mo naman. Kumbaga, hindi na yan nga masyadong makapal kasi natutunaw na. Ang snow, pag nagtunaw, mas lalong malamig. Mas okay pang pag mag-snow pa lang, kasi nga hindi siya masyadong malamig kaysa yung patunaw na. Naku po. Grabe, ang lamig talaga, mag-freeze ka talaga sa lamig. Ayan, yung time na yan, natutunaw na yung snow, pero delikado din kasi madulas, kaya pang ilang beses ako nadulas niyan kasi nga, yung snow pag nagtunaw, madulas siya. So, binivideo ko dyan, yan. Kung makikita nyo, yung kasamahan ko na yan, ayaw niya kasing magpa-video ayaw daw na makita sa camera.
Kaya patago lang ako niya na binivideohan siya. Ayan. Ganyan siya dadala kami ng balde. Tapos, yung kumbaga, kung paano tayo mag-abuno sa mais tsaka tabako sa Pilipinas. Kasi, hindi naman sa akin bago ang farmer kasi nga farmer din naman ako sa Pilipinas. Ang nagtatanim din naman ako ng mais tsaka tabako doon sa Pilipinas. Kaya dito hindi na bago sa akin farming, hindi naman nanibagong katawan ko. Pero gusto ko matry naman yung ibang trabaho sa susunod. Tapusin ko lang tong kontrata ko dito. So ayan siya. Ganyan lang yung namin, yung patapos na kami niyan, pauwi na kami itong video na to. Kaya pahapon na yan. Kaya ganyan, pabalik na kami sa sasakyan. Ganyan, tignan nyo naman kung gaano kalawak. Ganyan yan, pahanggang dulo. Ayan, naku po, grabe. Tapos makikita mo sa snow, maraming mga paa ng ng hayop, yung fox. Pero wala akong nakita, nagtatago sila pag may tao sa gabi. Sa gabi lang sila tapos may mga nila, may mga dumi nila, nakikita mo. Tapos makikita mo yung mga paa nila sa snow. Tapos meron ding rabbit, yung mga ligaw na rabbit sa kasi nga kakahuyan yung yan ang gilid niya ni mga kakahuyan, kaya marami kang makikitang mga wild na animals like fox, yung mga rabbit, yung mga basta madami. Ayan siya. Tapos ayan, pabalik na kami ng sasakyan. Ayan yung mga pictures ko. Ayan. Tignan mo, 'di ba? Ang lawak-lawak. Sobrang foggy pa niyan. Naku po. Ayan yung mga pictures ko lang. So, thank you for watching, guys. Sana pasensyahan nyo na yung voice over ko. Maraming salamat. Sana suportahan nyo yung video ko. Thank you. Kahit likes lang. Pwede rin kayo mag-comment. Pwede kayo magtanong kung mayroon kayong katanungan sa akin. Pwede kayong mag-comment. Thank you for watching.